Itinuro ng Panginoon. Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunjing. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon at kailanman. Kadakilaan niya'y hindi kukupas. Buhay niya'y hindi mawawala. Buhay na buhay at di mapaparam sa lupa. Halina mga minamahal ko, magnilay kayo at magbulay, magtanto kayong tuwiran. Kung pagugupo ba kayo sa inyong damdamin bilang tao, may laban ba kayo? Kaya nga't ang kailangan nyo, ang di nyo nakikitang Espiritu ng Ama. Kaya kung nasa sa inyo siya, ang humihina nyong katawan, nahahadlangan niya at pinalalakas nito. Kaya kung kayo'y nasa Espiritu, makalalaban kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Tandaan ninyo, ang kamatayan ay walang makahahadlang kahit na sino. Kapag ito'y tinakda ng Ama't wakas na ninyo, lahat ng ito ay tatamasahin ng taong mga nabubuhay sa mundo, sapagkat walang hindi mamamatay. Lahat ay may takda, kaya nga pinatatatag ng Ama't pinatitibay ang loob ng mga anak niya, at hindi tatatag kung bilang tao lamang, kaya't ibinigay niya ang Espiritu niya, upang ito ang patutong kapag malakas ang Espiritu mo, tinatalo lahat ng alalahanin mo, ang takot bagabag ng puso mo. Ananaig at ang pananaigin ay ang lakas na bahagi ng Ama sa iyo. Sapagkat kung hindi ito binigay sa isang Maria, hindi makakayanan ang tinaglay ng isang anak na tinawag na Jesucristo. Kaya nga ibinigay din ito sa mga apostol upang taglayin sa pakikibaka sa mundo. Ngayon, ang mga hinirang, kung walang naiiba sa natural na tao,
panong nasabing mga hinirang. Kaya ang wika nga, iniiba ko kayo at binabahaginan ko kayo upang matularan kayo ng kapwa niyong kukuha ng lakas sa inyo. Kaya't kung kayo'y kayo, ako naman ay ako. Kaya't ang wika ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kapag dumaing ang kapwa mo at nahabag kang totoo, natangay damdamin mo, nagbilang tao kapwa kayo, ano ang magiging pananaw sa inyo? Di ba't mag-iiyakan kayo kapwa? Di ba't pares kayong manlalambot at mawawala ng sigla? Sino makalalaban sa inyong dalawa? Kung ikaw na dinadaingan ay gupo na at ang lalapit sa iyo, gugupuin mo pa rin, wala na. Kaya ibinigay na nga mga espiritu niya upang ang nagugupo ay itindig niya. Ikaw na lalapit sa kanyang malakas ang espiritu, ikaw ang humatak para itaas mo siya. Hindi parehas na ikaw ay gugupuin din niya ng manlalambot na at nanlalambot na kapwa mo. Kaya tangwi ka nga, kung umiiyak ang kapwa mo, pati kay nakihagulgol, anong damdamin kayo meron? Di ba't kalooban ninyo bilang tao? Subalit, kung ang damdamin ng Ama ang nasa sa inyo, impit na pagluha ay dinig na dinig niya, alam niya kung nahihirapan na kalooban nyo. Kaya dahil siya'y sumasa inyo, sinasaklolohan kayo. At ang wika niya ay, mga anak na nalulumbay, di bagat ako ang kaaliwan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya mula sa aklat ni Sophonias, huwag kang matakot siyon, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa lalaki, sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang sa pista, ililigtas kita sa iyong kasawian upang wag mo nang maranasan ang kadustahang bunga nito. Tingnan mo, sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Pagagalingin ko ang mga lumpo at titipunin ng mga itinakwil at ang kanilang mga kahihiyan ay papalitan ko ng karangalan at katanyagan sa buong sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Ang mga aklat na inaitala sa mga kasaysayan ng mga hinirang ay patuloy na natutupad at nagaganap sa ibabaw ng lupa. Kaya't halina mga anak ng Ama na tinipon sa dakong ito, ay ubagay naninimdim at nalulumbay ang puso nyo. Anong dahilan at kayo'y naririto? Anong dahilan at tumatawag kayong Diyos ko? Ano ang dahilan at kayo'y pumapanginoon? Ano rin ang dahilan ba't nananalig kayo? Hindi nga ba't para maiba kayo at ibahin ang damdamin nyo bilang tao? Kung magkagayon at totoong damdamin nyo, na nararamdaman nyo Diyos na totoo, mapapadama niyang ganap siya sa inyo at di nagmamaliw ang lakas at tapang niya. Kaya't ikaw na mahina, palalakasin, at ikaw duwag patatapangin. Ikaw na nanlulumoy titindig, at ikaw na nalulumbay ay aaliwin. Sapagkat ang wika nga niya, hindi ko kayo binuhay sa lupang ito para kayo ay saktat, pasakitan at palumbayin. Kundi namnamin nyo at lasapin kung anong dinaranas nyo, subalit lasapin nyo rin ang dulot ko. Nang sa gayon makaligtaan nyo ang mga nilalaman ng puso't isip nyo bilang kayo'y pagkatao, ang papasukin nyo'y espiritu ko. Upang sa gayon kung paano sumasay nyo ako, ay di nyo nababatid, nababago ang damdamin nyong dapat ay gupo at lugmok na kayo. Sapagkat inaagaw ko nga ito pang palakasin at patatagin at paaaliwin sa aking kalooban
na damdamin niyong tatanggapin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sadyang dumaratal sa tao ang manimdim. Dumaratal sa tao ang nagugulumihanan. Dumaratal sa tao ang nanlulumo. Dumaratal sa tao ang nalilito. Daratal sa taong nagugulumihanan bilang tao. Kaya nga sinambit, dumaratal ito sa tao. Hindi sinambit, dumaratal ito sa espiritu. Kung magkagayon at iba ang tao at iba ang espiritu, dapat labanan nyo ang pagkatao nyo. At makalalaban kayo kung espiritu'y sumasa inyo at tuwir ang tinanggap ng inyong pagkatao. Alalaumbaga, kay dali kung sambitin ito sapagkat ito ay totoo. Ngunit kayo bilang tao kay hirap paniwalaan nyo kung di nyo mararamdaman itong sinasambit ko'y pawang katotohanan. Kaya't kailangan mo nang madama ng puso nyo kung paano iniibig kayo upang madama ninyo paano kayo inaaliw na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O sulong tao na nagdadalamhatit nagluluksa. Ang isipin mo sa tuwina kung papaano ang pumanaw na. May mabubuhay ka pa bang nawala na? Ang buhayin mo ngayon, ang disperensyang dapat ay mabuhay sa iyo. Yamang ikaw ang nakatira pa sa mundong ito, na ikaw ang makikibakat, hindi ang patay na wala na sa iyo, sapagkat kailanman ay hindi magaganap ang ibangon pat bumangon para kay aliwin niya. Kaya ang Ama na ang aaliw sa inyo, upang kayong mga naiwanan ng minamahal ninyo, ay makagising kayo sa katotohanan at maramdaman niyong may Ama kayong hindi nagmamaliw kailanpaman. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, ang anak na ibinaba, nalumbay din at nasakitan, namatay din. Ngunit tanda at palatandaan ng mayroong kalwalhatian at buhay na walang hanggan, kaya't ang may pagkilala't pananalig na matapat, tinatamas at tinatanggap ang kaloob na buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, hindi maaring mag-alaga ng isang may sakit ang isang mahina ang loob, sapagkat mauna pa siyang mamatay sa kanyang takot, sapagkat mauna pa siyang manghihina sa kanyang kahinaan ng loob. Kaya nga, hindi naman ito pinagtatagpo ng Ama. Binibigyan niya ng angkop na kalapat ang isang mahina upang ang isa'y magpalakas. Subalit, kung magpapanagpo at pagtatagpoy ng kapwa mahina, pareha silang babagsak. Kaya nga sa isang nagbubuhat, hindi maaring magbuhat ang isang mahina at ang bubuhatin ay mas malakas pa sa kanya. Kaya't ang wika nga ng Ama, ang tagabuhat nyo ang walang katapusan ng lakas, kaya't kung pabubuhat kayo, maititindig kayong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tama na, tugot na mga kagulumihan at iniisip nyong mga negatibo sa buhay nyo. Sapagkat kung ito ang pakakaisipin ninyo at mananamnam ninyo, hindi pa man nagaganap, kinatatakutan na ninyo. Dapat ninyong katakutan ay kasalanan lamang upang huwag kayong mabalisa sa inyong mga pinag-iisip na hindi pa nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Halimbawa, may isa kang kapatid, may karamdaman at may sakit. Dinudulog mo, ito ay gumaling. Dumudulog ka, siya ay palakasin. Ikaw namang dumudulog ay nanghihina rin. Dapat sarili mo dinudulog mo. Huwag yung kapwa mong palalakasin sa dulog mo. Pinalalakas ang dinudulog mo, ikaw na may nagugupo. Kaya dapat, kung dumudulog kang palakasin ng kapwa mo, ikaw mismo, malakas ka ring dumudulog sama mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat
Kung dumanas man ang isang tao, kung misa'y gupo at lambot ang katawan, subalit kung malinaw ang pag-iisip at patuloy na lumalaban, na pagbibigyan siya ng Ama na walang kamalayan at nakikita niya ang pagkilos ng kanyang kapangyarihan, na habang may buhay, may bibigyan niya ito kung nais niyang buhayin kung ilang pang panahon. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit, pag naman ninyong ikagupo, ang mayroong kayong mga kapatid na namamatay, sapagkat kayo rin ay mamamatay balang araw. Kung ang isipin ninyo ang mga kinamatayan at namatayan, paano naman kayong mga lumalaban? Anong laban nyo't ipanlalaban? Kung kayo rin ay manghihina ang kalooban, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, kaya nga binigyan ng partisyon ng Ama ang buhay ng tao, kaya nga binalangkas ng Ama ang bawat kaloob sa mga anak niya, kaya nga pinaparti-parti niya ang bawat araw at gabi nyo, upang mapatotohanang iba siyang kumilos sa mundong ito. Kung kilala nyo siya, mababatid nyo ang katotohanan at magliliwanag ang inyong kaisipan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O halimbawa, si Apo Conchino, nakita niyang may sakit ang alagad, nang hina siya ng lumo. Nakita niyang namatay ang kanyang alagad, nang hina siya ng lumo. Paano kayong haharapin? Nababatid ba ito ng taong may kaisipan? Dapat magnilay kayo at magbulay, sapagkat pinagsama-sama ng Ama ang mahihina at malalakas, upang ang malalakas ang siyang magpalakas, hindi para hatakin ng mahina at maging mahina rin ito. Mga mahal, binigay ang tutubi, binigay ang paru-paro, upang mapakita sa taong pagkakaiba nila. Ngayon, anong gusto mo? Paru-paro o tutubi? Tutubing karayom. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, huwag kang matulad sa isang tutubi ng kalabaw, kalaki-laki na, mahina naman. Mabuti pa yung tutubing karayom, kahit maliit, nakakalipad ng mas mataas. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, lahat ng nilikhay may hambing sa kaukulan sa buhay ng tao. Kung mababaybay lamang at masusuring totoo, mawawawa ninyo ang layon at nasa ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, ang wika ay, ibabalik kita sa iyong tahanan sa panahong iyon, sa panahong kayo'y aking tipunin. Oo, gagawin kitang tanyag at dakila sa gitna ng lahat ng bansa sa lupa. At paularin kitang muli, si Yahweh ang may sabi nito. Kung nabaybay ninyo ang ibig sabihin nito, at pauunlarin kitang muli sa makatwid, ang nagupo at nawalan, maaring ibalik ng Ama ang lahat ng nawala sa Kanya. Gayon din ang katawan ng tao, kahit ito'y nagupunat ng lambot ng hina, kung mabubuhay at bubuhayin niya, mapapanauli niya ang kalusugan at lakas nito. Sapagkat wala ngang imposible sa Kanya. Kaya kung tunay niyong kinikilala at nakilala niyo ngang napagsisigawan niyo siya, alam niyo ang magagawa niya sa buhay niyo. Alam niyo kung anong gagawin niya. Kaya dumaratal man ang panghihina, patuloy kayong babangon at pupurihit lalabanan niyo ang ginagawa sa inyo ng kalaban niya, upang siyang manaig at huwag siya ang magpagupo sa inyo. Alalaumbaga, halina mga mahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, pawang katotohanan,
ang tinuturan. Sapagkat pag nagbilang tao ka at pagkatao ang pinairal mo, sadyang pag natangay ka ng pagkatao mo, ay wala ngang magiging mabuting katwiran ka. Mayroon po ako ngayong ikukwento na sabi ko ipatawarin niyo po ako. Ako po kasi hindi makakain sa patay eh. Hindi ako kumakain kahit na naiblibing na hanggang sa babang luksa. Sapagkat hindi ko po sinasadya, pag ako po ay nakakain ko naman. Pero pagkatapos hindi ko alam kung saan nagmumula yung naglalaway ako, sumasama ang aking pakiramdam. Kanina po, pagkatapos ng libing, mayroon pong, sabi po nung anak ng aking alagad, "Apo, daan po kayo doon sa bahay at binulungan ako, manugang. May hinanda po para sa kaunting tanghalian para po sa mga alagad, sa mga kapamilya." Bumulong din naman ako. "Anak, pasensya ka na, hindi ako kumakain sa patay." Tukso po talaga. Sabi naman nung isa, "Hindi po doon niluto. Dadalin lang po doon. In order po iyon." Sabi naman po, ganun po ba? Pagdating po namin sa sasakyan, may nakita akong tinapay. Gutom po ako Nakaramdam ako ng gutom. "Saan ba ako galing ito, anak?" Pinamigay po. Kako. Red Ribbon. Pinamigay din sa patay, pero hindi niluto para sa patay. Kinain ko po. Ito na lang kako kakainin ko. Pagdating po doon, ikaw apo. Sige, bigyan. Natokso ako bilang tao. Sino po ba kumakain? Hindi po ba tao? Hindi naman espiritu Kaya hindi ko po sasabing naka-espiritu ako kanina. Dahil kumakain ako ngayon una tumanggi ako. Sabi na naman nung nagsabi sa akin, hindi naman po yan galing dito sa patay at hindi po kaya tigyan po kako. Sige kako. Tinignan ko yung kanin. Naku, yung paborito ko pong kanin, tutong Naku, meron tutong. Sige nga, subukan ko nga akong kumain. Ayoko ako ng karne. Pinili yung gulay at saka isang, kikyam yata yun at saka isang, saka pinutol na isdang tilapia. Tingnan ko nga ako, masarap. Ninanamnam ko sa bibig ko kung ako'y ay, Diyos ko, ama ko. Nasira ang pangako ko, hindi ako kakain sa patay. Tingnan ko kako kung ano mangyayari. Eto na po. Nung kami po habang nag-uusap ng mga lagad hindi ko po sinasabi. Panay ng datal ng aking, sabi ko, ba't kaya ganito ako? Hindi pa po ako lingkod, hindi na talaga ako kumakain sa patay. Dahil nga po doon sa ganun po ako. Hindi ko alam kung nadidiri ba ako, kung paano, wala naman po akong pinandidirian. Malinis naman po, talagang malinis naman nakita ko. Eto na. Alam niyo po, pagdating dito, sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko na panghawakan yung sinabi ko hindi ako kakain. Sadya nga pala pong pagang bilang tao'y marupok, mahina. Patawad po, sabi ko. Paano kaya akong lalabas nito Parang gusto kong di ko mawari kung papaano. Ang ginawa ko po may nakalaga pong daon-daon doon uminom ako. At saka ako nag-toothbrush. Sabi ko, Panginoon, alisin mo po yung nararamdaman ko, patawarin niyo po ako, matakaw po ako Sabi ko, patawad po. Sabi ko, kumisan po, ayaw lang nating aminin, may mali rin tayo. May kasalanan din tayo, huwag tayong magmalinis. Huwag po tayong magmalinis. Aminin po natin kung ano yung pinagkakamali natin. Ako po, kahit napagtawanan ako, kung sinasabi ko yung mali ko, hindi po ako nahiya sa tao. Sa Diyos po ako nahiya. Sapagkat pagkakamali ko yung bilang tao, kumain na ako ng tinapay dahil busog ako, gutom ako. Natukso po ako doon sa masarap
Masarap eh. Nakita ko kasi masasarap eh. Pero hindi po ako kumain ng karne. Nasarapan lang ako eh. Paborito ko po yun eh. Gising-gising ang tawag dun eh. Gulay pa rin yun na may mga kasama. At pagkatapos po eh, yung sapsoy, masarap. Pero, yung masarap na pinili ko, ako rin naman ang nahirapan. Kumisan po tayo pumipili sa masarap eh. Sa kaaliwan, sa gusto natin bilang katawan, bilang laman eh. Ngunit hindi natin alam yung dinudulot nun pagkatapos sa atin eh. O sige, nasasarapan ka. Masarap maligo, babad na babad. Pag naman ikay nalamigan ng pulmon at inubo, masarap pa ba yon? Hindi po masarap yun. Masarap maligo eh. Mainit eh. Pagod ka, naglaba ka, naligo ka. Dahil masarap, mainit eh. O sino sisisihin mo? Ang Diyos ba? Pagkatapos at may sakit ka, ba't ako nagkasakit? Sino po ba may kasalanan? Masarap po eh. Nakikita mo yung bagay na masasarap. Hindi ka makatiis. Dahil gusto ng bibig mo eh. At haba namang ginugusto ng bibig mo yan, para kang tinatakaw, talagang ayaw mong pigilin dahil masarap eh. Ngunit, dyan po pala tayo dapat magpigil sa masarap. Sapagkat lahat ng masarap, hindi nakasasarap sa buhay. Masarap magkamal ng salapi eh. Masarap magkamal ng salapi. Ngunit ang salapi, kapag labis mo ng pinag-interesan at pinag-imbutan yan, hindi na yan masarap. Sigurado lulumurin ka na yan. At mangangatwirang ka na sa Diyos at sasabihin mo, binibigay ng Diyos tanggapin natin. Pinagkakaloob ng Diyos biyaya yan. Subalit, hindi mo naman nasusuri, ano na ba ang nagiging dahilan ng salapi na yan? Ito na ba ang pinagkakaraanan at pinagdadaanan para magkasala ka? Malibang ka, makalimot ka, at mangatwiran ka sa Diyos mo? Maganda masarap. Masarap ang maraming bagay. Masarap. Ang tanong, lahat ba ng masarap na nakakamtan mo, tunay nga bang nakasasarap sa buhay mo? Yan ngayon ang hindi mapagninilayan ng isip ng tao, ng damdamin ng tao dahil pagkatao ka. Kaya upang mapagnilayan mo ang lahat at matanto mo at matimpi ang sarili mo, ang Diyos Espiritu'y binigay ng Ama, siyang dapat magturo at makapagturo sa bawat anak niyang mahihina at marurupok. Kaya lamang, ang tao ay magaling, ang tao ay marunong, kung minsan, tama ka, ayaw kang tanggapin. Totoo ka, ayaw kang paniwalaan, sapagkat magaling siya. Marunong siya. Tama siya. Ganyan ang buhay sa lupa. At yan ngayon, ang kung bakit may aklat si Sophonias. Bakit? Sapagkat ng unang panahon, kung papaano ang mga tao sutil at naparusahan ng Ama, ito ngayon kung papaano ang paanyaya niya lahat ng magbabalik loob sa Kanya at magbabago, ay babaguhin niya rin. Kaya ang lahat ng tao ay pinag-aanyaya at inaanyayahan. Lumapit kayo. Tumanggap kayo, magtiwala kayo, maniwala kayo, wag ang damdamin niyong tao ang pinairal nyo, wag ang katwiran niyong tao ang pinairal nyo, sapagkat kapag nangatwiran ka bilang tao, sigurado magkakamali ka na. Subalit, kapag ang damdamin ng Ama ang pinairal mo, at ang kaisipan mo ay nasa Kanya, kailanman hindi mo magagawang ikatwiran ng ganito at ganyan, dahil pinabatid na sa iyo ang tama, pinabatid pa sa iyo ang mali. Sa makatwid, nang matutunan mo ang tama at mali, mamili ka ngayon kung tunay ka sa Kanya. Paano ka bang lalakas kung lagi kang nag-iisip? Oo, alam ng Amam. Alam niya na may problema ka. Subalit sinabi niya, ako ang kalutasan, ako ang kalakasan. Kung nagtitiwala ka sa Kanyang salita, hindi mo igugupo ang sarili mo at hindi ka pakakadibdib sa mga dinadala mo sapagkat alam mo may kasama ka. Ngunit sa oras na nagbibilang tao ka, hindi mo alam yun, hindi mo naaalala sapagkat nasa pagkatao ka noon. Kaya naman, anong gagawin mo para mapihit ang isip mo at maibalik sa iyo ng Ama ang lakas ng Espiritu niya para maunawaan mo ang lahat ng nagaganap sa buhay mo? Ibibigay mo sa Kanya, dudulog ka sa Kanya, hihiling ka sa Kanya, magpapakababa ka sa Kanya, sasabihin mo, agawin mo ako.
sapagkat hindi ko kaya ito. Ito ba'y ginagawa ng maraming tao? Hindi, sapagkat nagagawa lang manalangin ng tao kapag gusto niya, kapag nakakaalala siya. Subalit, kung nasa Espiritu ka, lagi kang paaalalahanan ng Ama. Lagi niyang sasabihin sa iyo, anak, nakakalimot ka yata. Huwag mo sakupin ang hindi mo na dapat sakupin. At huwag mong pakakaramihan ang yung sasakupin na hindi mo kakayanin. Sapat na yung mga binigay ko at binabahagi kong gampanin mo. Maging totoo ka lang at tapat sa gampanin mong ito, isinasadyad at isasadyad na kita. Sapagkat, habang marami kang gustong sakupin at marami kang taong mapagmagalingan, mahihirapan ka. Ngunit ako ang pagmagalingan mo at gamitin mo sa akin ang buhay mo at sinisigurado ko hindi sayang ang paggamit ko. Sapagkat nagpaalipin ka sa akin para sa kabutihan ko. Hindi nagpapaalipin ka sa damdamin mo. Kaya kung damdamin ko, ang damdamin mo at ang katawan mo'y alipin ay ako ang gumagamit sa iyo. Tandaan mo anak ko, habang may buhay ka, makalalaban ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? O pag nakita mo halimbawa, yung kapwa mo alagad, kawawa naman Ekasya. Ba't ganyan ang buhay niya? Sinabi mo kawawa, iniisip mo siya, hindi mo naman siya tinulungan. Anong nagawa mo? Para ka lamang katulad nun sa Biblia. Nadaanan ng isang nakahandusay, kawawa kasi hindi naman niya tinulungan. Wala siyang ginawa. Maawa ka kung may nagagawa ka at magagaway, gawin mo. Subalit kung wala, ipanalangin mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, walang katumbas at walang papantay sa panalangin matapat. Sapagkat kung ikaw na dumudulog sa may tapat at totoo ang dala mo sa puso mo, kahit wala kang binigay sa kapwa mo, may naibigay ka. Dahil pakikinggan ka ng Ama, katapatan mo. Kaya bago ka lumapit sa Kanya, maging tapat muna puso mo. Pagindapatin mong maging tapat ang isip mo sa Kanya. At hindi yung dumudulog ka, naawa ka sa kapwa mo, kinawaan mo kapwa mo, ang sarili mo ba? Ay kaya mong pagalingin? Kaya mong gamutin? Hindi rin. Sa Ama ka rin, lalapit. Kaya siyang dapat mong paging dapating magpanahan sa iyong piling. Manahan sa iyong piling. Upang ang kakayahang binigay niya sa iyo ay manahan din at makapanahan, makadamay ka, makatulong ka ng kapwa mo. Alalaumbaga, kung ganito ang ginawa ng anak, nang makita ang mga nahirap at nasasaktan, nagupo na rin at pinagupo ng sarili. Nakasadsyad ba sa pagpapasa ng krus? Hindi. Kaya, kung tinalaga kayo ng Ama na tagasunod at totoong lingkod, itatalaga niya rin kayong makakasadsyad. Sapagkat kung siya ang pinaglilingkuran niyo at sinusundan ninyo, pinabayaan ba kayo? Niloob man niya na may pinagdanan kayo at pagdaranan, dahil siya pa rin ang inyong tinanggap at kinikilalang ganap, mahuhulag po sa inyo yan. Sapagkat ang wika niya, anong pinaglaban nyo kung wala naman kayong paglalaban? Anong sinadsyad ko kung wala kayong isasadsyad ko? Kaya't ang lahat ng pinagdaranan nyo, batahin nyo na may katapatan. At habang pinakiging dapat kong kayo'y maging matibay, pagigigdapatin ko rin, kayo'y magtagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung minsan sa paglilingkod ng tao, ang problema niya sa pamilya, ang problema niya sa dalahin niya, sa tahanan, sa gayon, dinadamay ang gawain niya. Nasasama ang paglilingkod niya, hindi mo maaring pagsabayin. Ang mga dalahin mo na pampamilya at dalahin mo sa gampanin mo.
Kaya tatalikdan mo muna habang naglilingkod ka ang para sa iyong pamilya. Tinatapos mo muna ang gampanin mong pag-aatas sa iyo ng Ama, at nang makita niya kung paano mo pinaglalaban siya, siya pa rin ang inuna mo, tinatapos niya rin, inaayos niya rin ang para sa pamilya. Sapagkat pinakita mo sa kanya ang katapatan mo, na kahit anong sabihin ng kapwa mo, siya pa rin ang inuna mo, na kahit anong sabihin sa iyo ng kahit na sino, siya pa rin ang tanggap mo, sapagkat hindi ka natatangay ng mga udyok ng demonyo sa iyo. Sapagkat alam mo, ang mga salitang nakakahina ng loob, ang mga salitang hindi tama ay di sa Ama, kundi sa demonyo. Kaya nga, kung kalaban nyo ay nakikita nyo, maiwasan nyo. Ngunit hindi nga ito. Kaya, kayo mismo ang kumuha ng sandatang tapat na kailanman di kayo pababayaan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At natutupad ito sa mga nagiging marapat at nagpapakatapat na lingkod, na sinasaalang-alang ang paglilingkod, hindi sinasaalang-alang ang dalahin sa buhay. Sapagkat sa oras na nandun ka sa paglilingkod ng kabanalan, isip mo'y gamit, puso mo'y gamit, buong pagkatao'y gamit. Sa makatwid, pagkatapos kang ginamit, ihahandusay ka ba ng gumamit? Tulad ng basahan, pagkatapos kang ginamit, nilalaban ka't pinababangot sinasampay. Sa makatwid, kung pagagamit lamang ang tao sa Ama, mapapatotohanan ng Ama, siya ay tapat din sa bawat isa. Kaya batahin nyo ang niloloob niyang danasin nyo, sapagkat pagkatapos nito, at napagtagumpayan nyo, alang-alang sa pagsunod nyo at pagtalima sa tapat nyong damdamin at kaisipan, siya pa rin ang magbibigay, maglalagak ng tagumpay. Alalaong baga, ganang pagkatao di masasambit ito, ganang katauhay di mawiwi ka sa inyo, ganang kung may pandinig kayo at nakabatid ng nagturan, sumain nyo ang kapayapaan. Nek karapayaman, hatsa karamalaya. Helleya karameneya karam. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, isang mga kaganapan na kung pagninilayan at bubulayin mo ay sadyang ang walang pagkabula. Pawang katotohanan at pawang katotohanan pa rin. Isang istorya lang po, napasapyaw na ito po dinaratal sa akin. Ang halimbawa ko po yung aking inda. Siya po, mahina, lampas sa lahat ng magkakapatid, na ang sabi ko nga po noong panahon na ako'y bata pa, sabi ko sa kanya, ba't pinanganak mo pa ako? Ako lang pala ka ako para kung pasa ng mundo. Hindi ko po pala alam, masama sinasabi yung gano'n, ano? Sino makakapasan sa mundo? Bakit po? Pag naghimatay po yan, napakatigas na matigas, hindi mo mayunat. Sa takot ko pong mamatay siya, siyempre, hindi mo siya gagalitin, ano? Ako ang nagdadala. Kaya sabi ko, ba't pinanganak mo pa ako? Pero salamat po sa Diyos at pinanganak ako ng inda ko. Pinasasalamatan ko po ang Diyos ngayon sa lahat ng pinagdaanan ko nung bata ako, na ngayon ko po napagnilayan. Lahat pala ng pinagdaanan ko, kaya niloob ng Diyos na pagdaanan ko para ngayon maging isang kwento sa buhay ko. Ba't hanggang ngayon po, siya buhay. Patay na yung mga kapatid niyang babae at lalaking isa. Siya na lang ang buhay na natitira, tsaka yung isang kapatid niya. Kami pong mga anak nila ay pares na lingkod. Ang tatay ni Pilar at ang nanay ni Conching. Ayan. Sila na lang. Anong sabi ng mga kapatid niya noon? Ko! Sabi nung bunso, ate, masyado ka kasing malanene. O, yan.
Sabi naman ng panganay na, pangalawang panganay na babae, pinakamatandang lumalabas. Sabi niya, ha, ika kasi nga na, pero masarap po pala yung ganun ng indamo eh. Nakita ko po, kwento po ito, no, na totoong-totoong naganap sa buhay ko. Kaya po ako, masarap din naman ang dinanas ko at napakapalad ko dahil sa lahat naman po kaming mga magpipinsang nagsipag-asawa. Ako nakaranas na pag nanganganak, nandun lahat ang mga kapatid niya. Kasi po duwag siya. Nandun po lahat, pati mga asawa nila. Kaya nang nanganak po ako sa panganay at pangalawa, buhay pa lahat sila. Aba, para kaming nasa isang barangay. Opo, magkakapatid, magkakasama. Asawa nung panganay nilang kapatid na pangalawa po yon, mag-asawa. Mag-asawa ng tatay ni Cecil, mag-asawa ng tatay ni Pilar, mag-asawa nung kapatid niyang bunso. At siya, nasa sulok lang. May anak ne, sabi na. Pero ba't siya po ngayon ng buhay? Kaya siya po'y ginukuha ko pong isang halimbawa sa inyo. Lagi po yang na-hospital. Lagi po siyang naka-hospital. At alam niyo po ba, sabi niya sa akin noon, pagkatapos niyang na-hospital, ako naman ang magkakasakit. Ay, magkadugtong yata yung bituka mo talaga, anak. Ay, Diyos ko, sabi ko. Patawarin ako, hindi. Ayokong makamana sa'yo. Opo, ganyan po ako sumagot nun sa kanya. Ayoko, hindi. Hinihiling ko sa Panginoon, ayokong makatulad sa'yo. Sabi ko, salamat sa Diyos, hindi po ako nakatulad. Pero ngayon, matatag na rin siya. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa Panginoon. Dapat po talaga pala sa buhay natin may pagdaanan para may kwento. At salamat po sa binahaging ito sa buhay ko. Salamat. Ngayon ko po napatotohanan, pag pala ikaw ay hindi pa mamamatay. Yan po ay bagong buhay na lang Kaya nga po ako ay bata pang natutong maglabay. Lumawit po ang dila niya, ng anak pa lang po niyang bunso noon ay si kapatid na Maria. Ang dila po niya, naku po ang saksi. Ako po ay hindi pa nag-aaral. Pag nag-aaral noon ng grade 1 di po ba, walang kinder noon, grade 1. Kapapanganak niya po kay kapatid na Maria, eto po dinaratal ng Espiritu. Alam niyo po bang sabi ng Panginoon, Constancia, ipaparam ko ang kaganapan sa iyong buhay mula sa iyong pagkaisip. Subalit manakanak akong idaratal kung aking ibig upang ito'y may siwalat at mabanggit. Sabi niya po, ito po dinadatal niya. Kami lang po, umiihi sa Arinola. Sabi niya, Nene po tawag nila sa akin. Ay, karami kang estrelya. Karaming estrelya. Sabi niya, nasaan ka ako, ina? Tagalog po kami, nasa Pulilan ako noon. Nasaan ka ako? Siyempre, bata naman po ako. Nasaan ka ako, estrelya? Ano po ba ako yung estrelya? Hindi ko pa alam yung estrelya. Abay, pagkatapos niyang karami kang estrelya, ginaganyan niya, tumumba. Lumawit si dila niya, nanginginig, nangingisay. Yan po ang experience ko na nagpatibay, nagpatatag sa aking buhay, sa aking pag-iisip bilang bata pa, bilang ina. Nasabi ko, di ko alam pang magdasal nun, kundi ang dasal po namin kasi tinuruan niya kaming dasal. Bendito, alabado siya, Santissimo del Altar de Makalada Concepcion. Yan po ang dasal namin noon. Yan po ang dasal namin noon. Hindi niya kami pinatutulog, hindi kami nagdadasal magkakapatid. Bendito, alabado siya, Santissimo del Altar de Pecado. Nalimutan ko na po. Hindi ko na po tanda. At yun po, na nabungi po siya, nasabi, dinala sa ospital, ang sabi po sa kanya ay 50-50. Nung mabalitaan ko po, na sinasabi, siyempre po, bata pa kami, iyak ako ng iyak. At yan po si kapatid na Maria, ba't kung mabubuhay sadya, nung pong panahon na yun liberty lang na nakalata Opo, ang sinusupo ni kapatid na Maria ay liberty nakalata. Sinasalin sa bote. Imaginein mo, yung edad ko na yun, nagtitimpla na ako ng gatas ng kapatid ko.
Kaya po ang sabi ko sa kanya noon, ba't pinanganak mo pa ako? Pasan ko mundo? Pero ngayon po, pinasasalamatan ko ang Diyos sa pinagdaanan ko. Ilan lamang po ito sa senaryo sa kaganapan sa buhay ko. Ba't binahagi? Pagpalabubuhay ng Diyos ang tao at di pa pala mamamatay. Karami na, kala ko po isang bulate na lang din nakapirma. Hanggang ngayon buhay pa. 83 na po siya ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sabi nga, nung bago po ako maglingkod ay may salamin yan. Bakit? Isang ihip lang ay ba'y nagliwanag at nawala ng salamin. At ngayon naman panay nandulog ko sa Panginoon na, Panginoon, pagliwanagin mo na po ang mata ng aking inda. Gusto ko pong maliwanag. Sabi naman kako niya sa iyo, inda, hindi ka mabubulag hindi ka mamamatay hindi ka mamamatay ng bulag Kaya tiisin mo na kako, yung malabo mong mata, wag ka lang bulag. Pero, gaano po kasakit yun? Gaano kasakit yung magulang mo pag nakikita mo siyang hindi siya makalakad ng mabilis dahil malabo ang mata. Pina-check up na yan. Tinatanong ko sa Panginoon kung kailangan siyang pa-opera. Sige po, kung saan po siya liliwanag ang mata. Subalit hindi po niya sinasabi sa akin. Ngayon sinasabi ko sa kanya, huwag kang magtatampo. Huwag kang magdaramdam. Kung kalooban ng Panginoon, sang iglap ituturo niya. Kung nararapat kang lumiwanag pa ang mata, kaya patuloy ka kakong dumulog. Patuloy kang magpakababa. Kapag ginusto niya, liliwanag pang mata mo. O bakit po? Siya po ay na-mild stroke sa utak po. Dito po sa siya na-stroke, hindi siya sa katawan. Nawalan po siya ng ulirat. Wala po siyang kilala, kundi ako. Pag nagtanong mga kapatid ko, sino ka ba? Aray, napakasakit. Yan po ang sasabihin niya. Subalit, sa patnubay ng Ama, dahil pagagalingin pa siya, at sa simpleng pamamaraan, binigay niya kagalingan. Sa banyos lang po, nagbalik ang ulirat. Nakakilala siyang muli, nakalakad siyang muli. Ngayon, sabi ko sa kanya, tandaan mo, ito sinabi niya habang may buhay, may paraan. Kaya kung ika'y mabubuhay pa, ibibigay niya pamamaraan kung kalooban ng Ama. Alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wala po kaming perang katulad ng iba para mapaggastusan po namin ang aming ina at ang aking pamilya. Kaya kayo na po bahala sa amin. Ang kaparaanan mo na lamang ang aming inaasahan. Hindi po kami mahihiyang kami pagtawanan sapagkat ikaw naman ang bumubuhay. Kaya naman, nilalaga ko po sa kanyang lahat. Subalit, kung sinasabi niyang dapat dalhin doon, sumusunod naman po ako. Subalit, sino nga ba kausap ko? Sasabihin ng tao, maniwala ka dyan, maniwala ka. Hindi ko po kinakailangang maniwala. Ang kailangan ko po, sa Diyos ako magtiwala. Sapagkat, sa maraming kaganapan, sa maraming pinatupad, sa maraming magaganap pa, wala po tayong dapat asahan kundi Diyos na nag-iisa lamang. Sapagkat, siya lamang po. At walang maglilingkod sa inyo kung walang pinakitang hiwaga at himala. Kung walang pinakikitang mga kahiwagaan at mga himalang nagaganap. Sapagkat kung ang ginagamot lamang dito sa dakong ito at ang nagamot lamang ay sipon-sipon, pilay-pilay, wag na, tama na. Ngunit, magtatanong ka, ba't yun alagad, ba't hindi napagaling? Ba't yun, ba't hindi gumaling? Bakit po? Hindi ba sinabi ng Panginoon? Kung napagaling ka sa pamamaraan ko sa dakong ito, kapag nagwawakas ng buhay mo't hahanapin mo kung saan. Kung hindi na talaga kalooban, ano man ang gawin, wala na rin. Buhay ba nga, Ama? Ba't hindi po ito maunawaan ng tao? Ba't hindi ito maunawa ang totoo? Ba't linalabanan pa rin ang katwiran ng Diyos? Ba't nilalabanan pa rin ang kanyang kapangyarihan? May laban ka ba sa kanya? Wala. Sumuko ka, manapa. Nang ikaw, maramdaman mo, makilala mo, madama mo
kung paano siya kumilos na totoo. Subalit, kung pinakikilaban mo siya at ikaw'y nagsisumigaw sa kanya, sarili mo duwag ka. Sarili mo hindi mo malabanan. Sarili mo hindi mo maipagtanggol na siya mismo. Sarili mo hindi mo maipagkatiwala sa kanya. Paano mo siya pinaglalaban? Paano mo siya nasasabing nasa iyo? Dapat, kung nasa sayo siya, ang nararamdaman mo, nilalagak mo sa kanya. Ang pinagdadaanan mo, nilalagak mo sa kanya. Sapagkat tumaasa ka, isang araw, mailuha ka man bilang tao, pinaluluha ka man bilang tao, naluluha ka man bilang tao. Subalit, tandaan mo, pagkatapos ng luha mo, at dinulog mo sa kanya, at nakadulog ka sa kanya, at nagpadama siya sa iyo, at naramdaman mo siya, tinatapos niya lahat ang nararamdaman mong bilang pagkatao. Ang naghahari na, ang pagpapatibay niya, pagpapalakas, pag-aliw, kalumbayan, mo'y pinaparam. Subukan nyo. Pag hindi naganap sa inyo, hindi kayo totoo sa Espiritu Santo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pinagsisiwalat, pinagkukwento sa bilang pagkatao, subalit, kung wala kayong pandamat pandinig, hindi nyo mababatid kung anong oras at ang minuto na nakadatal at hindi bilang pagkatao. Kaya nga't lagi kayong handa at lagi kayong magsuri upang nahahanda ninyo ang sarili nyo at nasusuri nyo ang pangyayari. Lagi nga kayong magbantay. Kaya nga ang wika sa isang talinghaga, lagi kayong maglaan ng langis upang di kayo maubusan at di mamatay at magundap-undap ang inyong ilawan. Ngunit, kung hindi kayo marunong maghanda at hindi kayo marunong maglaan, paano nyo ito mapaghahandaan? Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, mayroon bang taong hindi nagutom? Wala. Yung patay, hindi na magugutom. Mayroon bang taong hindi nagkasakit? Wala. Yun lang patay. Mayroon bang tao na hindi nalungkot? Wala. Yun lang patay. Subalit ikaw na buhay, daranasin mo lahat yan. Kaya ang panlaban mo lamang ang Diyos mong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kapag ang isang nagbabantay o naglilingkod sa isang may sakit, kung ano yung nakikita parang ang bilis-bilis ng utak, ang bilis-bilis ng isip na parang ganun, kung ano-anong iniisip. Dapat nagbabantay ka, manalangin ka. Ikaw na nagbabantay, patuloy ang panalangin mo, patuloy ang pagdulog mo, patuloy din ang pagpapalakas mo. Ngayon, kung hindi ka marunong dumulog, kung hindi ka marunong magpalakas, umalis ka, nakakapagpahina ka lang. Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat hindi kayang palakasin ng isang mahina ang mahina. Kaya nga, ang mahina para sa malakas at ang malakas lalong pinalalakas sa lakas ng pagtitiwala at paniniwala sa Diyos Amang dakila. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, mula kay Lucas, tandaan ninyo, masigit pa kayong pinagagaling nito kaysa kayo'y hinahaplos-haplos. Kaya kung kayo'y nakikinig lamang
at makakaunawa at makakadama, di man kayo ginalaw. Sinisigurado ng Ama, may pumapasok sa inyong di nyo namamalayan. Kaya, ang may pandinig ay makarinig, ang may matay makakita, ang may pandamay makadama, upang umuwi kang maligaya at masaya. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati siya ni Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Narinig ninyo? Mapalad kayo, tao man ang nagsalita, kung ikaw tao ay nagtiwala, sapagkat walang taong sa iyo'y magbabatya at tunay na sasambitin ang kaganap at magaganap kung bilang taong karunungan at taong tao lamang. Sa makatwid, kung nagtitiwala kayo sa Espiritu ng Ama na may ginagamit at nagpapakatotoo, mapapatupad din niya ang natupad noon, mapapaganap din niya ang magaganap ngayon, na magaganap sa susunod pa na naganap noon. Sa makatwid, mga mahal ko, kung tunay niyong kilala at kinikilalang Ama, naniniwala kayo sa aral niya at sa mga habilin niya. At tulad ni Elizabeth, hindi pa man niya malay kung papaano ang nasa tiyan ng isang Maria nang dahil nagpadama ang Espiritu sa kanya, maging sa anak niya'y taglay hanggang kaloob-looban. Sa makatwid, hanggang kaloob-looban ng inyong kalamnan, nagpapadama ang Espiritu Santo. At kung mararamdaman ninyo ang kapwa niyong tinataglay ay Espiritu, kayo rin ay nababahaginan ng bahaging kaloob sa kapwa niyo tao. Upang ang lahat ng nakakadamat, pinadadamahan ng Ama, nagkakaisa kapwa sila at patuloy lumalakas ang loob nila. Sa makatwid, kung tunay kayong kaisa't nakikisa sa isang Ama, alam ninyo ang pagkilos ng Espiritu niya, alam ninyo ang paghahari ng anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Maliwanag ang katotohanan. Kinahahabagan ng Ama ang may takot sa kanya. Sapagkat kung may takot ang tao sa kanya, tatalimahin susundin ang kanyang kalooban at di ganang kalooban nila. Tatalimahin at susundin ang kanyang kagustuhan, hindi ang kagustuhan nila bilang tao. Kaya nang dahil sa pagsunod at pagtalima nila sa kalooban at kagustuhan niya, ang kanilang pagkatao'y binabago na babago at nagiging matibay ang isang marupok na nilalang. Ang mahinay pinalalakas at napalalakas, kaya't nakakamtan ang tunay na paghahari na nagwiwika ang mga nakadama
buhay ang Ama. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay sa mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Maliwanag ang katotohanan. Kung nakilala mo ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, taglayin ang isip mo at damdamin ang pangako kay Abraham upang kapag dumaratal sa iyo ang nalilitot na gugulo, alalahanin mo may aral at pangako siya, doon sisiglat lalakas ka na. Kaya't kung mapananaig mo ang pangako niya, tatamasahin mo ang pinangako niya, masasabi mong, kaya pala niloob na maganap ito sa akin, para ako'y palabanin niya lamang at hamunin sa aking pananalig at pananampalataya, at ako'y kanyang pinatatag at pinatatatag habang ako'y nakikilaban sa hamon ng aking pinakikibakahan. Kaya pagkatapos ng lahat, masasabi mong, ako ay nagtagumpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung hindi maabot ng kapwa nyo ang naaabot nyo, hindi ninyo ito mapipilit, ngunit ang Ama mapipihit niya ang isip at damdamin. Kaya ang di makaabot sa inyo at di makatarok, siya sa kanya nyo ilagak sila. Kung magkagayon at kayo'y naglagak sa kanya, ang mga nilalagak nyo, maglalagak din sa kanya ng marapat. Sa makatwid, ang may pandinig ay nakarinig. Katulad ng panahon, kung papaano napakukulimlim hanggang loob ay dumidilim. Ganyan ang buhay ng tao. Pati kaloob-looban ng isip ay nadirimlan kapag ikay nasa karimlan. Subalit, kung ikay nagliliwanag at nasa liwanag, nasa dilim ba ang iyong mga mata, ngunit nasa liwanag ang iyong isip, magliliwanag pa rin ang iyong buhay. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't ang mga naglilingkod may iba't ibang pinagdaraanan upang kanilang pakibakahan at paglabanan hanggang kanilang mapagtagumpayan sa kanilang katapatan at mawikat masambit sa kapwa walang alam. Huwag kang ganyan, lumaban ka, sapagkat inuna muna ako para sunod ka at may paliwanag ko sa iyo, maniwala ka, may Diyos, at gagawin niya ang ginawa niya sa akin, sumunod ka lamang sa Kanya. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, kapag nanalo ka sa isang laban, hindi ibig sabihin panalo ka na nga, sapagkat pakikibakahan mo pa yan. Kung ilang taon mong pakikibakahan yan, masasabi mo lang panalo ka at nanalo ka kapag napagtagampayan mo na. Subalit, kung hindi mo nagampanan ang kaukulan at nararapat na dapat makita sa iyo ng Ama, doon niya pakikita. Hinamon mo ako, hahamunin naman kita. Kinilala mo ako, sabi mo'y kilala mo ako, mamasdan ko kung totoong ako'y kilala mo. Yan ang di batid ng tao. Sapagkat pagkatao, ngunit kung nasa Espiritu kayo, pababatid ang katotohanan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't nagtagumpay ka ba na sinabi mong mapalad ka, lingkod ka? Mapagsasasabi mo lamang na totoong mapalad ka kapag napagtagumpayan mo na ang pagiging lingkod mo. Sapagkat doon sa wakas ng buhay mo, doon sasabihin ng Ama, anak, batid kong pinagdaanan mo. Lahat ng dinaanan mo'y nadaanan ko na. Lahat ng nadama mo'y dinadama ko. Lahat ng naramdaman mo'y naramdaman ko rin ito. Ngunit nakita ko, hindi ka nagbago sa akin.
Kaya, tandaan mo, ako pa rin, habang ikaw ay nasa lupa hanggang wakas at paroron ka sa kagkarian. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, humingi kayo sa Ama at kayo ay pagbibigyan. Manahan kayo sa Kanya't siya'y mananahan. Ipiling niyo ang Espiritu